Welcome sa ating Team Sunday School. Today, habang pinag-aaralan natin ang mga sulat ni Pablo, natapos na nating pag-aralan ang Galatians. Ang Galatians ay patungkol sa salvation or soteriology. Ang 1 Thessalonians na napag-aralan natin ay patungkol sa eschatology. Meaning, pag sinabing eschatology, ito ay patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. At itong 2 Thessalonians, review tayo. Patungkol saan ang 2 Thessalonians? Doon sa chart. Kung ang Galatian ay soteriology, ang 1 Thessalonians ay eschatology. Ano ang 2 Thessalonians? Eschatology pa rin. So, ang 2 Thessalonians, patungkol pa rin siya sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Now, bilang introduction ng ating pag-aaral, naalala natin na nung sinulat ni Paul ang 1 Thessalonians, ito ay nag-deal sa mga issues like doctrinal issue and practical issue ng church at Thessalonica Baptist Church. At itong 2 Thessalonians, imagine niyo ito na parang second prescription ni Pablo. Halimbawa, parang ganito. Nagpa-check up ka ng Monday. Tapos, sabi sa'yo ng doktor, ito yung mga bilhin mong gamot. First prescription. Binili mo yung mga gamot. And then pagbalik mo ngayon sa doktor, most probably anong gagawin ng doktor? May panibago siyang reseta. May mga panibago ka ngayon gagawin at bibilhin na gamot. At pwede nating itrato na itong 2 Thessalonians, ito yung second prescription ni Pablo sa parehong kaso. Ano yung kaso dito? Ang patungkol pa rin sa mga bagay na mangyayari. So dito, pagkatapos ng ilang buwan na may sulat ni Pablo, yung una niyang sulat, yung 1 Thessalonians, para sa Thessalonica Baptist Church, dahil sa mga bagay na dinil niya, sinulat ni Pablo yung 2 Thessalonians. So in terms ng timeline, kung tatandaan natin yung timeline, imagine niyo na ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Ilang buwan yung nakalipas, sinulat ni Paul ang 1 Thessalonians. Pagkatapos ng ilang buwan, sinulat niya ngayon yung 2 Thessalonians. So after couple of months, Paul wrote the 2 Thessalonians. At itong second letter ni Paul, pwede natin itong itrato, katulad ng nabanggit ko kanina, as a second prescription for the same cause, made after discovering that certain stubborn symptom had not been cured. So ang nangyari, what happened is, nung sinulat ni Paul ang 1 Thessalonians, most probably si Timothy ang nagdala ng sulat nito sa Thessalonica. At pagkatapos na bumalik ni Timothy kay Pablo sa Corinth, natagpuan ni Paul kung ano ang mga kalalagayan ng Thessalonica Baptist Church. Kumbaga parang sa sakit. Kung halimbawa meron kang sakit, yung unang prescription sa'yo ng doktor, ginamot lamang yung lagnat at ubo at sipon mo. And then pagkatapos mong magpa-check up uli, halimbawa bumalik ka sa doktor mo, may lumabas na panibagong sintomas. Halimbawa, panibagong sintomas ay na meron kang pigsa, meron kang skin rashes. May bagong prescription na ibibigay sa iyo yung doktor mo. At ganun yung naging kaso ng 2 Thessalonians. Pagkatapos i-deal ni Paul yung mga issue sa 1 Thessalonians at bumalik si Timothy sa Corinth upang ibalita yung kalalagayan ng Thessalonica Baptist Church, na-discover ni Pablo na mayroon pang ibang problema ang Thessalonica Baptist Church. Kaya niya isinulat yung 2 Thessalonians. At itong 2 Thessalonians, ito ay nag-address ng mga panibagong tanong na umusbong sa Church at Thessalonica. Dito nagbigay si Pablo ng further instruction, nagbigay siya ng further exhortation upang makita yung kanilang kaunawaan ng simbahan patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So, itong 2 Thessalonians, katulad to ng 1 Thessalonians, ito ay nagpapatungkol pa rin sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang tema ng 2 Thessalonians ay patungkol pa rin sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Katulad ng 1 Thessalonians, nakasentro ang usapan
ang tema ng 1 Thessalonians sa pagbabalik ni Jesus Christ, magkaganon din ang 2 Thessalonians. So pwede niyong tandaan mga kabataan, ang 1 and 2 Thessalonians, magka-partner sila ng tema. Ang tema nito ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero merong pagkakaiba. Sa 1 Thessalonians, ang problema ng Thessalonica Baptist Church ay yung pag-unawa ng detalye ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Pero sa 2 Thessalonians, ang problema ngayon yung timing, yung kailan. Sa 1 Thessalonians, ang itinama ni Pablo ay yung detalye ng pagbabalik ni Jesus Christ. Pero itong 2 Thessalonians, patungkol naman ito kung kailan babalik ang ating Panginoong Kristo sa timing. So if we were going to compare the two epistles, the 1 Thessalonians is about the detail of the second coming of Christ, and 2 Thessalonians is about the timing of the second coming of Jesus Christ. And we're going to see further kung anong ibig sabihin nun. Pero gusto kong tandaan ninyo as an introduction, ang 1 and 2 Thessalonians pareho sila patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Now, ang tanong, sino yung author ng 2 Thessalonians? Tingnan natin yung 2 Thessalonians 1:1. Of course, alam natin na ang sumulat pa rin ito ay si Paul. Bakit? Because merong mga internal evidences like 2 Thessalonians 1:1. Tingnan nyo to. Paul and Silvanus, that is Silas, and Timotheus, that is Timothy, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. So napakalinaw na si Pablo ang nagsulat nito. Tulad ng napag-aralan natin previously, yung first century letter, ang unang sinusulat doon ay hindi yung recipient. Ang unang sinusulat, pag nagsulat ka ng letter nung first century, ay yung author o yung may akda. And in this case, in the first verse, makikita natin na si Pablo ang nagsulat ito. Of course, we see here Silas and Timothy, na hindi naman literal na si Silas at Timothy din ay sumulat din ito. Pero ang tinutukoy dito ni Pablo, ako ang nagsulat nito at kasama ko si Silas and Timothy na uma-agree sila sa mga sinulat ko. Parang ganito, halimbawa tayo lahat ay magkakaklase sa school, sa classroom. And then pag sumulat ako ng letter para sa principal, let's say sabihin ko, Mr. and Mr. so-and-so, our class would like to request this thing. Ako yung sumulat nito, pero sinulat ko to in behalf of our class. So parang ganito yung binanggit dito ni Paul. Paul mentioned Silas and Timothy, not literally na sumulat din sila ng words sa kanyang epistle, pero Paul was saying, what I'm saying right now is agreed by Silas and Timothy. Yung mga sinulat ko dito sa letrang ito, si Silas and Timothy ay uma-agree sila dito. And not only in verse 1:1, chapter 1:1, makikita natin yung author, also in chapter 3, verse 17, tingnan ninyo. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle, so I write. So what happened here is, nung first century letter, now one thing na gusto kong tandaan ninyo, right now, pag nagsulat ka ng letter, meron kang capability ngayon na magsulat, di ba? Halimbawa, susulat ka ng letter dahil ngayon hindi na uso yung letter, more on email na. Pero nung first century, usually meron silang scribe na katulong sa pagsulat ng letra. Pagsulat ng letter. Halimbawa, ako si Pablo, and then si Roniel, halimbawa yung scribe na katulong ko sa pagsusulat. Ang trabaho ni Roniel, siya yung magsusulat sa papyrus ng letra. Halimbawa, ako si Pablo. Roniel, isulat mo ngayon ang letra na to na sabihin mo, Pablo, Silas, and Timothy para sa simbahan sa Thessalonica. Ang gagawin ni Roniel, yung mga words na binanggit ko, isusulat niya sa papyrus.
At ganun yung kostumbre nung first century. Nung first century, basically kung mayaman ka at may kaya ka at popular ka usually, and especially kung hindi mo kayang magsulat, and not all people during that time can write. So ang ginagawa nila, may mga scribe na katulong lagi ang pagsusulat. Yung trabaho ng scribe, siya yung magsusulat ng letra. At in this case, nung sinunat ni Pablo nito, hindi siya yung literal na sumulat nito. Meron siyang katulong, probably Silas and Timothy, yung scribe, na dinidikta lamang ni Pablo yung mga salita, pero ibang tao yung sumusulat nito. Pero in this case, dun sa chapter 3 verse 17, nagkaroon ng signature si Pablo. Sabi ni Paul, the salutation of Paul with mine own hand. So, ibig sabihin, itong verse 17, and itong salutation, probably yung huling bahagi ng chapter 3, yung salutation part, sinabi ni Pablo parang ganito, okay, Paul and Silas, sige, pasok kayo. Bawal. Medyo bata pa. Jasher, you pwede. Next time na lang. Maliit pa. So, imagine ninyo, itong verse 17 and 18, habang yung scribe ay nagsusulat ng dinidikta ng na mga salita ni Pablo, kinuha ni Pablo yung panulat at siya mismo yung nagsulat nito. Upang ipakita sa Thessalonica na itong sulat na natanggap ninyo, hindi ito peke. Ito ay nanggaling mismo sa akin. Yun ang sinasabi ng verse 17. The salutation of Paul with mine own hand. Ako mismo yung nagsulat nito. So one thing na makikita natin dito, probably they can recognize ang sulat ni Pablo. Halimbawa, kung si Mikey ay magsusulat ng sulat kay Arian, nalalaman ni Arian na ganito yung handwriting ni Mikey. Pero kung ibang tao ang magbigay ng sulat, pero nakalagay doon, regards, Mikey. Pero nakita ni Arian, parang iba yata yung handwriting nito. Pero sabi, si Mikey daw nagsulat. Anong mangyayari doon anong magiging reaction ni Arian? Siguro magdududa siya. Na sabi niya, paano nangyari na kay Mikey to galing na sulat, iba naman yung handwriting. So napansin niyo na through handwriting, malalaman mo kung peke ba to o hindi. At ganun yung kaso ng 2 Thessalonian. Mamaya makikita natin bakit si Pablo ay nagsulat mismo ng kanyang pangalan o ng kanyang, siya mismo yung nagsulat ng handwriting sa sulat na to. At lahat ng epistle ni Pablo, ganun yung ginagawa niya. Meron siyang katulong na manunulat, pero yung bahagi na ng salutation, yung huling mga salita, si Pablo mismo yung nagsusulat. Para malaman nung recipient, handwriting nga to ni Pablo. Siya mismo yung nagsulat nito. So, imagine niyo na parang sa ating panahon, signature. Diba? Ang signature, medyo mahirap siyang gayanin. Malalaman mo na itong pirma na to ay galing sa taong ito. Ang sulat na to ay galing sa taong na to sa pamamagitan ng signature. Pag nakita mo, halimbawa na yung signature ay parang peke to. Hindi to galing sa taong ito. So, ganun yung case ng mga sulat ni Pablo. Mamaya makikita natin, bakit kailangan ng sulat ni bakit kailangan yung handwriting ni Pablo sa mga sulat niya? Kasi during that time, merong mga nandadaya, and which we're going to see later on. So here, in 2 Thessalonians 1:1 and 2 Thessalonians 3:17, makikita natin na si Pablo mismo yung nagsulat nito. Bukod dito sa mga internal evidences through this verse, not only through this verse, malalaman natin si Pablo ang nagsulat, but also yung mga vocabulary. Pag kinumpara niyo yung mga words ng sulat na ito, malalaman natin na si Pablo ang nagsulat talaga nito. Halimbawa, right now, I don't know, may mga words ako na nababanggit na hindi ko alam na para pala siyang, na Batanggen yung word pala siya. May mga word na
unaware ako na nababanggit dahil galing akong Batangas. Halimbawa, isang word ng Batangas ay, may word ba ditong nagpatak? Nagpatak? Nahulog. Halimbawa, ano ba yung mga Batangan word? Tubal. So hindi nyo alam yun. Parang ganito, yung point natin dito, may mga word na dahil ako'y Batanggenyo, yun yung karaniwang kong binabanggit. And then, halimbawa, meron kang nakitang sulat galing sa akin na nakita mo na, ay, yun na naman ang ginamit ni Brother RJ na word. Yun na naman yung ginamit ni Brother RJ na word. Malalaman mo na galing talaga to kay Brother RJ na sulat. Pero kung halimbawa, parang ganun yung point natin, pag in-examine natin yung 2 Thessalonians, at alam natin yung karaniwang word na ginagamit ni Paul sa kanyang mga sulat, makikita natin na kay Pablo talaga galing tong sulat ito. At hindi lamang yon, even yung style ng pagsusulat, yung kung paano sinulat ni Pablo yung 2 Thessalonian, even yung pagtuturo at yung overall tone ng 2 Thessalonian, mapapatunayan natin na si Pablo talaga yung nagsulat nito. So, basically what we're saying right now, very obvious and napakalinaw ng evidence na si Pablo ang nagsulat nito. Now, bakit natin nabanggit yon? Kasi nung unang panahon, may mga perjury letter na lumalaganap sa mga simbahan. Tingnan nyo halimbawa yung 2 Thessalonians 2:2. 2 Thessalonians 2:2, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by words, nor by letter as from us, as that the day of the Lord is at hand. Gusto kong pansinin ninyo, not by letter as from us. Sabi ni Pablo dito, huwag kayong magalumihanan kung makatanggap kayo ng sulat na parang galing sa amin. So kasi during that time, ginagawa ng mga false teachers ay halimbawa, nagpapadala sila ng sulat pero ang ginagawa nila ay galing din daw doon kay Pablo. Pero in reality, hindi naman talaga galing yun kay Pablo. So yun ang napakalagang makita natin at titingnan natin later on ano ang naging papel ng mga perjury letter sa pagkaunawa ng Thessalonica Baptist Church about the second coming. So, we established the author. Now, ang tanong, kailan naman to nasulat ni Pablo? Saan ang galing? Nasaan si Pablo nang sinulat ito? Sinulat ni Pablo yung 2 Thessalonians, nasa Corinth pa rin siya. So, kung babalikan natin yung life of Paul, in Acts 18, si Pablo nag-stay siya ng 1.5 years sa Corinth. At ito yung time kung kailan niya sinulat yung 1 and 2 Thessalonians. So, kung bibigyan natin ng date, probably around 52 AD, nung sinulat ni Pablo yung 2 Thessalonian. Now, ano ngayon ang nagbigay tulak or occasion or purpose kung bakit sinulat ni Pablo? Ito yung gusto kong tandaan ninyo mga kabataan. Sa bawat books of the Bible, mula Genesis hanggang Revelation, merong dahilan kung bakit sinulat ng writer ang mga libro ng Bible. Halimbawa, pag tinignan natin ang Genesis. Sino nagsulat ng Genesis? Si Moses. Ngayon, bakit kaya sinulat ni Moses ang Genesis? Ito ba ay para lamang storytelling natin? Hindi. Merong dahilan si Moses bakit niya sinulat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At lahat ng writers ng Bible, sina Matthew, sina Mark, sina Luke, sina John, sina Paul, meron silang layunin, meron silang kadahilanan kung bakit sila sinulat. At ganun din ang 2 Thessalonian. Ang 2 Thessalonian ay sinulat niya dahil nung si Timothy na nag-deliver ng sulat ng 1 Thessalonians sa church, of course, imagine ninyo, ito yung 1 Thessalonians. Dinala ni Timothy sa Thessalonica. Binasa ni Timothy yung sulat niya at si Timothy nakita niya yung
response ng mga tao. Nakita ni Timothy, may mga tao na may problema, may mga tao na ganito yung behavior. At anong ginawa ni Timothy? Nung bumalik si Timothy from Thessalonica to Corinth, ibinalita ngayon ni Timothy ang mga nangyari. O Pablo, tinanggap nila yung 1 Thessalonians, nagpasalamat sila. Yung pananampalataya nila lumago mismo. Pero Pablo, merong mga problema akong nakita. At yun ang binalita ni Timothy kay Pablo. Kaya ngayon, sumulat si Paul ng 2 Thessalonians. Upang yung mga nabalitaan ni Paul mula kay Timothy, na probably siya yung assistant dito ni Pablo na nag-deliver ng sulat at bumalik. Pagkatapos makita ni Pablo at mapakinggan yung mga balita, sinulat niya ngayon yung 2 Thessalonians. So, yun ang unang occasion na makita natin. Nung si Timothy na nag-deliver ng sulat, probably he likely stayed in Thessalonica ng matagal na panahon at naobserbahan ni Timothy kung ano yung kalalagayan ng church nung panahon na yon. At nung siya'y bumalik, binalita niya yung kay Pablo. The positive aspect of the report are reflected in Paul's commendation in 2 Thessalonians. Ang unang ibinalita ni Timothy ay yung mga magagandang balita. Paul, ito yung mga good news. Nagpatuloy sila, lumago sila sa pananampalataya, at bilang respond, kinumend ni Pablo yung good news na napakinggan niya. What I mean na kinumend, parang pinuri niya ang Thessalonica Baptist Church sa kanyang sulat, sa 2 Thessalonians, pagkatapos mapakinggan niya yung mga good news from Timothy. So, si Timothy ibinalita, Paul, ito, good news, mababait sila, may pananampalataya sila. At bilang respond, kinumend ni Paul ang Thessalonica Baptist Church. So, sa yung una. Pero hindi lamang good news ang ibinalita ni Timothy. Meron ding negative na balita si Timothy. At yung negative aspect ng report, para sa ilang Kristiyano, ilang church member, ay meron silang false teaching patungkol sa second coming of Christ. So, nung si Timothy ay bumalik, meron siyang dalang good news, pero meron din siyang bad news na dala. Ano yung bad news na dala niya? Ang sabi ni Timothy, alam mo Pablo, di ba? Pablo, sumulat ka sa kanila ng 1 Thessalonians patungkol sa detalye ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ito ngayon ang problema. May mga church members sa Thessalonica na akala nila nasa tribulation na sila. Akala nila na dumating na si Jesus Christ. So yun yung ibinalita ni Timothy kay Pablo, at bilang response sa negative na balita, sinulat niya ngayon yung 2 Thessalonians. So ito yung problema ng church na dinil ni Pablo. Remember, 1 Thessalonians, ang Panginoong Kristo ay magbabalik ng muli. Ang naging problema sa Thessalonica Baptist Church, may ilang church member doon na akala nila bumalik na si Jesus Christ. May mga dahilan kung bakit ito nangyari. Ang unang dahilan dito ay dahil sa mga perjury letter. Dahil sa mga perjury letter, tingnan ninyo yung 2 Thessalonians 2:2. Ibalikan natin yung 2 Thessalonians 2:2. Sabi dito, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of the law of Christ is at hand. So gusto kong pansinin ninyo dito na sinasabi ni Pablo sa kanyang pangalawang sulat, huwag kayong magalumihanan. Kung meron man kayong mabalitaan sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng espiritu, sa pamamagitan mismo, kahit ito ay sulat na parang galing sa amin, huwag kayong magulumihanan na huwag niyong akalain na ang Panginoong Kristo ay nagbalik na. The day of Christ is at hand. Yung day of Christ or the day of the Lord, ito yung oras kung saan babalik si Jesus Christ at mararanasan ng mundong ito ang tribulation, at babalik si Jesus Christ upang itayo ang kaharian ng Panginoon. Next week, probably,
kukunin ko yung whiteboard. I forgot to get the whiteboard from the other room. Pero titingnan natin yung timeline ng pagbabalik ni Jesus Christ. Yung mga mangyayari sa hinaharap. Pero yung nangyari dito, akala nila dumating na si Jesus Christ at akala nila na iwanan sila ng rapture. Diba alam nyo sa 1 Thessalonians, sabi ni Paul, the dead in Christ shall rise first at tayo ay i-caught up ni Jesus Christ into the clouds. At yung 2 Thessalonians, nag-deal ito na akala nila, wait, naiwanan tayo ng rapture. Bakit? Kasi may mga forgery letter na lumaganap na sinabi ng mga false teachers, Thessalonica Baptist Church, naiwanan kayo ng rapture. Imagine ninyo na halimbawa, parang ganito. Imagine ninyo, may missionary tayo si Brother Bill. Halimbawa, si Brother Bill nasa US. Imagine ninyo na wala pang video call. Imagine ninyo wala pang messenger. Through letter lamang. So, halimbawa, may dumating na sulat. Binuksan ko yung sulat. And then nakalagay doon, Church sa Taguig, nasa tribulation na tayo. Regards, Brother Bill. Ganun ang nangyari sa Thessalonica. Meron silang nakikitang may dumating na sulat na akala nila galing kay Pablo kasi yung nakalagay doon, Regards, Pablo. Pero ang nilalaman ng sulat, sinasabi doon na Church, Thessalonica, alam nyo, nasa tribulation na kayo. So, mga forgery letter. Kaya babalik tayo doon sa kanina nating nabanggit. Bakit mahalaga na merong signature si Pablo sa kanyang sulat? Kasi may mga forgery letter noong 1st century. At isa sa nilalaman ng mga forgery, mga peking sulat, sinabi nila na ang church at Thessalonica ay nasa tribulation na, nasa the day of the Lord na sila. At yun ang isa sa itinama ni Pablo. Itinama ni Pablo yung maling pagkaunawa pa rin ng Thessalonica Baptist Church about the timing of the coming of Christ. At dito, meron din dito na binalita si Pablo sa mga maling behavior ng mga church member. Imagine niyo na parang ganito. Nangyari sa Thessalonica church member, nung sinulat ni Paul yung 1 Thessalonians na si Jesus Christ ay babalik na muli, alam niyo kung anong ginawa ng ibang church member? Hindi na sila nagtrabaho. Hindi na sila naghanap buhay. Kasi anong dahilan nila? Babalik na naman si Jesus Christ. Bakit pa tayo magtatrabaho? Paparating na siya. So, nangyari doon sa ibang church member, hindi sila nagtrabaho. Ano ang ngayon kakainin nila? Umaasa na sila sa mga bigay. So, imagine niyo parang ganito. Halimbawa, lahat tayo, church member. Then, nalaman natin na pabalik na pala si Jesus Christ. At yun yung realidad. Anytime, Jesus Christ can come back. Ibig ba sabihin nun, hindi na kayo mag-aaral sa school? Parang sasabihin, paano pag sinabi ko, Mikey, Roniel, Cham, at lahat kayo, huwag na kayong pumasok sa school. Ako, hindi na din ako magtatrabaho. Kasi babalik na naman si Jesus Christ. Sa tingin nyo, tama kaya kaisipan yun? Hindi. At ganun yung nangyari sa Thessalonica Church. May ibang church member doon ang sabi nila, babalik naman si Jesus Christ. Huwag na tayo mag-aral, huwag na tayo magtrabaho. At yun ang isa sa itinama ni Pablo sa 2 Thessalonians. So, basically, pwede nating sabihin na meron tatlong nilalaman ang 2 Thessalonians. Yung una, yung pagpupuri ni Pablo sa good news na nabalitaan niya. Yun yung chapter 1. Commendation of Paul, chapter 1 is the commendation of Paul to the good news that Paul heard from Thessalonica Baptist Church. Pangalawa ay yung negative news na napakinggan niya regarding sa timing. Akala ng church member, nasa tribulation na sila. Pangatlo, ay yung naging response ng mga Thessalonica na hindi na sila nagtrabaho. Ang term ng Bible ay naging busybody sila. Ang ibig sabihin ng busybody, abala sila sa maraming bagay pero hindi sila nagtatrabaho. So dahil yun sa mali nilang pagkaunawa about the second coming. Now, kung ikukumpara natin, if we're going to compare yung dalawang epistle, yung 1st at 2nd Thessalonian, meron silang mga pagkakatulad,
pero meron din silang pagkakaiba. Yung pagkakatulad nila ay pareho silang nagpapatungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ. Pareho silang eschatology. Pareho silang patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero meron silang pagkakaiba. Ang 1 Thessalonians, nakapokus ito sa unang bahagi ng pagbabalik ni Jesus Christ. And I hope next week ipapakita ko through the chart yung nakalimutan ko lang kunin sa kabila yung whiteboard. Pero ang 1 Thessalonians, patungkol ito sa unang bahagi ng pagbabalik ni Jesus Christ. At yung 2 Thessalonians, patungkol ito sa pangalawang phase o pangalawang bahagi ng pangalawang pagbabalik ni Jesus Christ. Tandaan nyo, mga kabataan, pag sinabing second coming of Christ, tanong, bakit natin sinasabing second coming of Christ? Pagka may second, anong ibig sabihin? Merong first. Kailan yung first coming of Christ? Yung pinanganak po siya para mamatay sa ating kasalanan. That is the first coming of Christ. Nung siya ipinanganak at ipinako at nabuhay namang muli at umakyat sa langit. Kaya natin sinasabing merong second coming si Jesus Christ. Now, ang second coming of Christ, nahahati ito sa dalawang bahagi. Yung una, yung rapture na pinag-aralan natin sa 1 Thessalonians, na kukuhanin ni Jesus Christ lahat ng saved at dadalhin niya sa kalangitan. Yun yung rapture. Pero yung second coming of Christ, meron tong ikalawang bahagi. Pagkatapos ng 7-year tribulation, na rapture na yung mga saints sa kalangitan, meron tinatawag na revelation. Babalik muli si Jesus Christ kasama yung kanyang mga believers, kasama yung pabalik muli si Jesus Christ, at itong pagbabalik ni Jesus Christ, ito yung establishment ng kanyang kaharian. We're going to give further details about that when we have the whiteboard. At titingnan natin yung timing na yan. Pero, sa pagkakaiba ng 1 Thessalonians at 2 Thessalonians, ang 1 Thessalonians patungkol to sa rapture, ang 2 Thessalonians patungkol ito sa revelation. We're going to see that later on. At yung 1 Thessalonians, nagdi-describe ito, paano tinanggap ng church members ang salita ng Diyos. At ang 2 Thessalonians, pinapakita nito yung kanilang progreso sa pag-ibig, sa pananampalataya at pagtitiis. So, pag kinumpara ninyo yung commendation ni Paul sa 1 Thessalonians, ang nilalaman nun, tinanggap ng church ang salita ng Diyos. Pero dito sa 2 Thessalonians, ang church ay nagpatuloy sa pananampalataya. So, yun yung pagkakaiba. Another na pagkakaiba nila, ang 1 Thessalonians ay nagbibigay ng comfort at ng encouragement sa mga church member. Pero itong 2 Thessalonians, ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan about sa judgment na parating sa mga kaaway ng Panginoon. So, yun yung mga pagkakaiba. The two epistles compared. Now, with regards sa outline, ang outline ng 2 Thessalonians ay mahati ito sa, pwede natin itong hatiin sa tatlong bahagi. Yung una, chapter 1, before the rapture. Ano ang mga bagay na inaasahan natin bago dumating si Jesus Christ upang kuhanin ang mga mananampalataya? Ano? Persecution. Before the rapture, the believers will experience persecution. So, halimbawa, bilang application, kung ikaw right now ay Kristiyano na pine-persecute ng iyong eskwela, ng iyong pamilya, ng iyong mga kaibigan dahil sa iyong pananampalataya, normal lang yun. Kasi habang hinahantay natin ang pagbabalik ng Panginoon, habang hinihintay natin yung rapture, normal sa Kristiyano ang makaranas ng persecution. At yun yung chapter 1. First, bahagi ng 2 Thessalonians, before the rapture. Pangalawa, before the revelation. Before the revelation, tandaan natin, unang rapture, pagkatapos ng rapture, merong 7 years of tribulation na mangyayari.
At before Revelation, bago yung second phase ng pagbabalik ni Jesus Christ, may mga bagay na mangyayari. At yun yung second chapter ng 2 Thessalonians. Specifically, merong isang character na pinakita dito si Paul sa chapter 2. Siya yung tinatawag na man of sin. Sino yung man of sin? Siya si Antichrist. So, before the revelation, before i-establish ni Jesus Christ yung kanyang kaharian dito sa mundong ito, may mga bagay na mangyayari. Merong character, merong isang tao na nagngangalang, merong isang tao na uusbong sa mundong ito at siya yung mamumuno ng buong mundo. At pinakita ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 yun. So, kung ang chapter 1 ay before the rapture, ang chapter 2 ay before the revelation. At pangatlo, how Christians should live now. So, pagkatapos nating makita ano yung mangyayari, ano yung ine-expect natin before rapture, which is persecution, kung nakita natin na merong mga mangyayari before the revelation, ang chapter 3 naman, paano yung practical living natin sa ating buhay. So basically, yan yung chapter 3. So, itong mga bagay nito, it will be mas lilinaw yung itong mga bagay na binanggit natin next week kapag nilagyan na natin ng timeline. Hopefully, God willing, next week, titingnan natin yung timeline na tinutukoy ng 1 and 2 Thessalonians upang magbigay sa atin ng liwanag na ito pala yung pagkakaiba nito. Ito pala yung outline nito. So, yan yung outline natin. Now, next week, titingnan natin, siguro probably we'll stop here. Next week, titingnan natin yung content ng 2 Thessalonians. So, meron kayong tanong? Any question? So kung wala kayong question dun sa last part ng second page, merong task tayo uli. Meron ulit tayong task. Now, meron lang typographic error dito, pero katulad ng ginagawa natin, magkakaroon kayo ng assignment, bawat isa sa inyo, by your own words, ano ang tema ng 2 Thessalonians. So, pwede nyo nang basahin ito. Pag sinabing tema, siguro parang ganito, dun sa mga bago, kung gusto nyo mag-participate next week, yung tema is parang ganito. Nakapanood na kayo ng pelikula? Sino sa inyo nakapanood na ng pelikula? Siguro lahat tayo nakapanood na ng pelikula. O nakabasa kayo ng isang storya. Di ba kapag nakapanood kayo ng pelikula o nakabasa kayo ng storya, meron kayong makikitang tema? Halimbawa, napanood yung pelikula ay patungkol sa kabayanihan. Halimbawa, patungkol kay Jose Rizal. Let's say may mga movies na mapapanood kayo about our national hero. And then pwede mong sabihin, pagkatapos mong mapanood yung pelikula, ay ang tema nito ay patungkol sa kabayanihan. So yung ganun yung tema. Base sa istorya, base sa nabasa, napanood nyo, meron lagi itong tema. At ganun yan ang gagawin natin sa 2 Thessalonians. So, babasahin niyo yung 2 Thessalonians at sa pamamagitan ng inyong salita, ano ang tema ng 2 Thessalonians? So, ang gagawin niyo, susulatin niyo to sa inyong papel, sa isang one piece of paper, at susulat niyo yung tema, and next week, bawat isa sa inyo, ipapaliwanag bakit kayo nag-come up sa ganung tema. So pwede nyo sabihin, kasi Brother RJ, nakita ko sa chapter 1, ganito. Nakita ko sa chapter 2, ganito. Nakita ko sa chapter 3, kaya ganito yung tema na nakita ko. So, yun yung una. Pangalawa, na assignment ninyo, kung gusto nyo mag-participate, babasahin nyo yung chapter 2 at ililista ninyo yung mga description ni Pablo patungkol kay Antichrist. So, halimbawa, tingnan natin bilang example. Halimbawa, in verse number 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin, that is the Antichrist. Yung man of sin dyan, yung Antichrist, be revealed.
the son of perdition. So unang description na isusulat ninyo, tinawag siyang son of perdition. So pwede nyo tingnan yung dictionary or strong concordance, ano yung ibig sabihin ng perdition para maunawaan ninyo. Dito din sa verse 3, makikita ninyo, Antichrist shall be revealed. Nakatago ngayon ang Antichrist, pero sa tribulation, marirevealed siya. Mahahayag siya. Isang interesting na katotohanan, alam nyo ba, mga kabataan, sa oras na ito, merong Antichrist, merong man of sin na hinanda ang dyablo. Sa bawat henerasyon, kasi tandaan nyo, ang isang katotohanan, kahit ang dyablo, hindi niya alam kung kailan babalik si Jesus Christ. Tanging Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan dadating yung rapture, kailan kukuhanin ni Jesus Christ ang mga saints, kailan mangyayari yung tribulation. Dahil hindi alam ng dyablo, ni Satanas, kung kailan babalik si Jesus Christ, sa bawat henerasyon, merong nakahanda siyang Antikristo. At anong gagawin yun? Anong gagawin ng Antikristo? Pagdating ng tribulation, yung Antikristo ang magiging pinuno ng buong mundo. Mawawala lahat. Si President Marcos, mawawala ang presidente natin. President ng Amerika, President ng China, President ng Russia, lahat ng bansa ay magpapasakop kay Antikristo. At si Antikristo, sa unang bahagi, makatao siya. Kumbaga parang people's choice siya. Gugustuhin siya ng lahat ng tao, makikita ng tao. O merong isang tao na nasa Europe na napakagaling magpaliwanag, napakagaling magsalita, marami siyang solusyon sa buong mundo, mayroon ng kapayapaan ng buong mundo, magpasakop tayo sa taong ito. Ganun ang gagawin ng mga tao. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pamumuno, una, maganda siya, pero kalagitnaan ng kanyang pamumuno, doon lalabas ang kanyang masamang plano. Doon lalabas yung kanyang maling motibo at pangungunahan niya ang buong mundong ito sa pagtalikod sa Panginoon. So doon yung time na kapag may isang tao na ayaw magpatatak ng marka ng kaaway, ng 666 sa kamay o sa noo, yung mga sundalo ng Antikristo, pupugutan niya yung mga tao. Sabi ng Bible, may mga tao na tatakbo sa mga bundok. Naalala nyo siguro, sa istorya ng mga lola ninyo, nung sumakop yung mga Japanese, nung World War II dito sa Pilipinas, ang ginawa ng mga lola ko, nagsitakbuhan sila sa bundok. Dahil ayaw nila kasi dahil itong mga sundalong mga Hapon, papatayin talaga yung mga tao. At mangyayari uli yun sa pamumuno ni Antichrist. So, ang assignment natin, base sa chapter 2, yung chapter 2 lang, ililista ninyo yung mga description, as much as possible, na description na makikita nyo patungkol kay Antichrist. And next week, titingnan natin further ano yung sinasabi ng Bible about this man of sin. He is a very interesting person. At kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya na, hindi natin ito mararanasan. Kasi bakit? Nasaan ang Kristiyano nung mga panahon na si Antichrist ay mamumuno? Nasaan tayo? Nasa kalangitan. Kasi bago mamuno at mahayag si Antichrist, kasi right now, ang dyablo, merong nakahanda ngayong Antichrist. Pero hindi pa siya nire-reveal. Kasi sa timing ng prophecy, kailangan munang kunin ni Jesus Christ ang mga anak niya, ang mga mananampalataya, bago magkakaroon ng kalayaan si Antichrist na mumuno sa mundong ito. Pero imagine niyo, lagi niyong tandaan, may nakahandang Antikristo ngayon ang dyablo. Hindi pa lang natin alam kung sino. We don't know kung sino siya. Pero very interesting na ang magandang balita, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nagsisi at nanampalataya, hindi mo ito mararanasan. Kasi bago umusbong at ma-reveal si Antichrist, kinuha na ng Panginoon ang kanyang mga anak sa kalangitan.
Yung mga tao na may iwan, yung mga tao na hindi saved, yung mga tao na ayaw magpasakop kay Jesus Christ, yung mga tao na ayaw magsisi sa kasalanan, lahat sila maiiwan dito sa lupang ito at pamumunuan siya ni Antichrist. Sa una, yung mga tao pupurihin sa Antichrist, hindi nila alam. Hindi malalaman ng tao. Now, yung tao na, may isang tao na uusbong at yung taong ito ang magre-resolba lahat ng kaguluhan sa mundong ito. Yung gera sa Middle East, yung gera sa Israel na ngayon, nababalitaan niyo ba yung gera sa Israel? Si Antichrist, kayang i-resolba ito. Yung lahat ng gera sa buong mundo, lahat ng taggutom, lahat ng problema sa karamdaman, lahat mariresolba to ni Antichrist. Ganun siya kagaling. Kaya ang mga tao, pagdating ng tribulation, sasambahin siya. Pero pagkatapos ng ng 3.5 years, doon lalabas ang kanyang tunay na itsura. Na siya pala ay siya yung inihanda ni Satanas upang pamunuan, panandalian ang mundong ito. At nakakarumal-duma, at nakakatakot ang mga mangyayari. We're going to see that kung sino itong taong ito. So, yan yung assignment ninyo. 2. Sa isang papel, isusulat nyo, isang sentence lang yung tema, o isang phrase lang. Isusulat nyo kung anong tema, so yung unang bahagi. Sa similar na papel, isusulat nyo kung ano ang mga description ng chapter 2. Pwede kayong gumamit ng Tagalog. Pwedeng Tagalog, by the way. Kung gusto nyo Tagalog na tema, pwede. Kung Tagalog na description, pwede din. Pwede nyo gumamit ng Tagalog na Bible. Pero yun yung assignment. Yung ikalawa, mga description ng chapter 2. Chapter 2 lang, huwag kayong lalabas. May ibang mga passages sa ibang book of the Bible patungkol sa kay Antichrist. Pero nakasentro lang tayo sa chapter 2. Ililista nyo yung mga description. And next week, titingnan natin yun. Next week ang due date. Okay? So any question? So kung wala na, mag-pray lang tayo sandi. Let's pray. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa oras na kami po'y nakapag-aral ng inyong pong salita. Salamat sa inyong pong pangunguna, paggagabay. I pray na palaguin nyo kami sa pagkaalam ng 2 Thessalonians. Makita namin ang mga katotohanan ng book na ito upang kami ay lumago bilang mga disipulo po ninyo. In Jesus Christ we pray. Amen. Salamat. We are dismissed.